medyo talagang mainit yung usapin na ito, no? Mula po sa Senado, yun pong bigla niyang pag-appear sa Senate noon pong kailan yun, May 11 yata kung di ako nagkakamali, tapos gusto siyang pigilin ng NBI na makapasok. Pero dahil military, mga kaibigan, mga partners, si Senator Bato, hindi siya nakupot o hindi siya nahuli ng mga NBI agents. Yan. Kaya galit na galit po yung kanilang director na si Director Matibag dahil hindi po nahuli si Senator Bato. Kaya siyempre si Trillanes galit na galit din. No? At nung nagkaroon po ng tension May 13, mga kaibigan, mga brothers, nagpunta po si DILG Remulla at sinabi nga niya doon na hindi siya nagpunta roon para huliin si Senator Bato, kundi make sure na safe. Yun pong nangyayaring kaguluhan doon po sa Senado. At nagpahayag din naman ang former president, ang Pangulong Bongbong Marcos, no, na sabi niya wala daw NBI doon, wala siyang hindi siya nagbigay ng utos na magpunta yung NBI doon, at sabi nga niya 2.5 oras na daw niyang minomonitor yung kaganapan sa Senado, at una niyang tinawagan si DILG Secretary Remulla para puntahan, no, yun pong Senado at make sure na safe. At dahil dyan, mga kaibigan, mga players, nagalit na naman si Trillanes kay John Vic Remulla, sabi niya, no, na puro press con daw ginagawa kaya hindi nahuli si Senator Bato. Pinagtataka naman natin dito kay Trillanes, no, atat na atat talaga na mapahuli, no. Ito pong kabaro niya dati, no? Kaya turncoat to itong si no, si former Senator Trillanes, you know. Biruin mo, galing ng PNP. Sa bagay, may history naman kasi, no? Pero inaamin naman natin noon nung siya po nag-lead po siya sa mga sundalo na kumbaga i-call out yung pamunahan po ng AFP, no, dahil daw po sa issue ng corruption. Talagang tayo po humanga, no, dito po kay former Senator Trillanes. Actually yun pong mga pinsan ba, pamangkin, no, meron akong mga relative, no, na dalawang magkapatid yun, no, parehong napasok sa PMA, yung tatay po nila, hindi ko alam kung ano yung trabaho ni Kuyang sa Baguio, no, parang yata safety officer something, no, ng isang security agency. Tapos yung ate nila, yung panganay nila, 3 lang silang magkakapatid. Yung panganay nila kaklase ko, no, nasa abroad po ngayon at may nakapag-asawa ng foreigner. Pero yung dalawa, yung panganay, yung pangalawang anak niya, tsaka yung bunso, napasok po yan sa PMA. And sad to say, mga kaibigan, mga brothers, no, time na yan, kasagsagan po yung panahon ni Trillanes at dalawa sila na na-convert o nahikayat na sumama doon sa pinaglalaban ni Trillanes. Yung si Trillanes, na-reinstate sila, mga kaibigan, mga brothers, pero yun pong isang kamag-anak namin, no, parang hindi na nakabalik sa serbisyo. Hindi ko lang alam yung bunso kung nakabalik kasi wala na po kaming communication, pero yun nga yung huling balita ko, no. So ito pong si Senator Trillanes nabigyan ng pagkakataon, naging senador, di ba? Tapos ganyan pa yung nangyayari ngayon, no? Tinalikuran niya yung kanyang origins, no, ibig sabihin yung mga pagiging sundalo. Anyway, ang pag-uusapan po natin, no, yun pong planong pagpapadala kay Senator Bato sa ICC, hindi lamang po politika ang dahilan po niyan, no, kundi paghihigante, no. Bakit po natin nasabi yan? Mamaya pag-uusapan po natin. At pangalawa, mga kaibigan, mga partners, sa atin pong itatackle po ngayon ay yun pong
ano na yan, yun pong pagiging hindi pagka-resolba ng Supreme Court, natakil na rin natin ito konti, doon po sa issue talaga, no, dito po kay Senator Bato de la Rosa. Dahil unang-una, mga kaibigan, mga partners, tawag dyan, hanggat hindi po naging definite yun pong decision po ng Korte Suprema, yan, may mga tao na madadamay, no? Lalong-lalo na po yung mga malapit po kay Senator Bato de la Rosa. Actually, meron na nga po, no? And in fact, yung pinost noon pong ni-raid ng NBI, ng CIDG, no? Yung surveillance camera na pinost nung yung kaibigan ni Senator Bato de la Rosa, mukhang na-take down, no? Hindi ko alam kung anong dahilan, dahil sinare po yan ni Attorney Torion, yung counsel ni Senator Bato de la Rosa. Sinare po niya yung video nung kaibigan ni Senator Bato de la Rosa, and then later on nakita ko sa post hindi na available, no? So yan po yung pag-usapan po natin. Tsaka po yung ambisyon ng minority bloc ng Senado na ayaw pa rin na pong tigilan, na gusto pa rin pong ikodeta or kunin yung liderato ng Senado, no? Naging katawa-tawa na nga yun pong ginawa po nilang pag-walk out, no? Yung Minority 11 na tawag dito, pinupuri ng mga ibang mga anti-Duterte, di ba? Tapos ngayon, no, talagang bukang bibig nila, no, na pwede pa nilang makuha yung liderato ng Senado. Paano nila makukuha? Puro kaso yung inaabot ng mga nasa majority po ngayon, di ba? Parang gusto nilang gawin, sila yung bawasan yung nasa majority po ngayon, para pag nabawasan, sila yung lalabas na minority. Pwede ba yan? Pwede bang ganun yan? Ewan ko kung pwede, pero ang target nila talaga, ubusin yung nasa majority, no? So anyway, yan po yung ating pag-uusapan, no? At again, ito po yung bago po nating YouTube channel, DWAY 1332. Ayan, at yun pong ating Facebook page, no? At abang sabi ko, yung Facebook page po natin, DWAY 1332, no? At meron po tayong backup Facebook page, yun pong DWAY SMNI Radio, SMNI Nueva Ecija, no? Pwede po ninyong i-follow. At ito pong YouTube channel po natin, DWAY News Channel. Ayan. Okay, so bakit po natin nasabi, mga kaibigan, mga partners, na hindi lamang politika, no? Kasi ang sinasabi nga po, kaya po pinadala si PRRD sa Dahig kasi ayaw ni Marcos, threat sa kanila yung mga Duterte, di ba? Tapos kasunod niyan sina Bato, ano, pero kung tutuusin mga kaibigan, mga partners, ano po yung ginamit po nila na dahilan, no? EJK, di ba? War on drugs, maraming namatay, no? 30,000 daw po yung namatay. Yun po yung sinasabi po nila, pero ang katotohanan po dyan, no, sa record po ng PNP, no? And sana ito rin po sana, yun pong dapat, sana po yung PNP, no? Nalulungkot lang po tayo dahil unang-una, ito pong mga sumunod na mga PNP chief, no, hindi nila kinokorek yung figures, no, hindi nila tinutuwid yung figures. Talaga bang 30,000, no, yun pong namatay? Kasi kung hindi kayo kumikibo at until now, ginagamit po yan, nung sinasabi kong grupo, no, na hindi lang politika ang dahilan, no, ginagamit na rin ang PNP, ginagamit nila ang PNP, ang AFP, ang gobyerno para maisagawa yung kanilang mga gustong gawin. Ever since, mga kaibigan, nung panahon ni Marcos Sr. So, dyan po siguro, meron na po tayong idea, no? Kung ano po, yun pong binabanggit po natin, no? Bakit paghihigante.
kanina lang mga kaibigan, mga partners, habang titingin ako, no, kung ano po yung pwedeng matapik po natin ngayon, ay nakita po natin, no, one of the few, mga kaibigan, mga partners, na nakikita po natin na tumutuloy, one of the few na parang nakita po natin ngayon nagsasalita, no, laban po sa CPP, NPA, NDF. Actually, first time ko lang nakita yung kanyang video, no. Ang nag-umpisa po kasi niyan, mga kaibigan, mga partners, no, para meron po kayong idea kung gaano kabigat ito pong hinaharap po, no, ni na Senator Bato tsaka po ni PRRD. Yun pong SMNI, no, meron pong inilagay si Pastor Apollo Sikibuloy po dyan na programa, yung Laban Kasama ang Bayan. Ano pong purpose niyan? Expose yun pong deception na ginagawa ng CPP, NPA, NDF dito po sa mga kababayan po natin, dahil si Pastor Apollo Sikibuloy mismo at yung mga members ng KOJC na experience po nila kung gaano po kasama, ano, at gaano po ka-deceptive itong grupo na ito, no, at ginagamit ko yung mga tawag natin dito, makakapatid natin na mga indigenous peoples. Gumagamit sila ng mga grupo, no, parang ginagamit po nila yung social issues, anti-poverty, pro-kalikasan, yung mga ganon, no. At dito sa pamagitan po ng Laban Kasamang Bayan program ng SMNI, ano ho, na ang host po dyan ay sina Dr. Badoy, no, Dr. Lorraine Badoy, na ngayon po ay opted to stay in Japan yata, no, because of political persecution. At si Ka Eric na andito po ngayon sa Pilipinas, pero kaliwat kanan yung pong kaso na sinasampa sa kanya. At of course si General Parlade, mga kaibigan, mga partners, na kung saan ay siya po ngayon ang nakikita ko po sa social media, no, na talagang naglalabas ng kanyang mga nalalaman tungkol po sa CPP, NPA, NDF. Yung NTF-ELCAC I don't know kung aktibo pa rin, pero minsan nakikita ko, no, na nagpo-post po sila regularly doon sa kanilang page. So yun lamang po yung mga nakikita ko, no. Yung iba po kasi medyo hindi ko lang siguro nasubaybayan, no, pero so far yun pong nakikita ko na gano'n. Yan sina General Parlade, MTF-ELCAC, tapos from time to time yung mga dating mga kadre, ano ho, tapos kung may mga post regarding po dun sa pinapakalat din, no, ng makakaliwa, yung Toboso massacre ba yan, no, na claim nila na yun pong namatay po doon ay hindi mga NPA kundi mga researcher, no, na dapat dito, no, yung trabaho po ng AFP talagang labanan po sana yung propaganda ng CPP, NPA, NDF. Ginagawa naman, no, pero sana mas maging ano pa sila, agresibo pa sila, no. Lalong-lalo na po ngayon, mga kaibigan, mga partners. Hindi ko nga alam kung yung hanay na po ng AFP mismo ay napasukan na po ng makakaliwa, dahil tahimik na tahimik sila kahit ito pong nasa makakaliwang mga grupo, no, takot yata sila pag sinabihan ng re-regtag kayo, natatakot na sila, no. So ito po yung usapin na ito, mga kaibigan, mga partners, ano ho, talagang pag meron pong nagsasalita po tungkol dito, talagang sumasaludo po tayo. Bakit? Kasi na-experience po natin, no, gaano po katindi, no, yung network ng makakaliwa, no, pagdating po sa pamahalaan, pagdating po sa social media, no. Lalong-lalo na po ngayon, mga kaibigan, mga partners, na yung dati na binabanatan nila, no, gusto nilang pababain sa pwesto na si Marcos Sr., nakaaway nila, pero ngayon yun pong
anak naman, mga kaibigan, mga partners, mga mag-BFF na sila po ngayon. So